Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikadalawang araw ng Mayo, taong 2026. Ako po si Brian Bilyones. At ako naman po si Jenny Mislong. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Palawan State University Brooks Point Campus o ang Palsyuan News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Educational grant para sa mga BPC Ball College, Scholar na ipamahagi na. Operasyon Timbang Plus, validation sa Brooks Point, isasagawa ng Provincial Nutrition Office. Yepowa tampok sa pagpupulong ni Mayor Benedito at Alba Farm. Livelihood project para sa out-of-school youth, binuksan sa Barangay Ipilan. Enhancement training para sa child development workers, matagumpay na idinaos. MYDO naglunsad ng EI-Ready Workshop sa mga kabataan. Municipal Trial Court Judge bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Final Technical Conference kasama ang kontratista ng Market Mall, Alamin. Panunumpa ng bagong promote at appointed employees, pinangunahan ni Mayor Benedito. At bagong Little Miss Poblacion 2 2026 kinoronahan na. Magbabalik ang Palace One News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, educational grant para sa mga BPC Ball College Scholars na ipamahagi na. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palsyuan News reporter J. Mika Briones. Balitang Bayan! Matagumpay na naisagawa ang pamamahagi ng educational grant para sa Cibol College Scholar para sa academic year 2025-2026. Ikalawang semestri na ginanap sa New Municipal Hall sa Barangay Tugtog, Brooks Point. Maayos at organisado na isakatuparan ang proseso ng pag-claim ng educational assistant dahil sa disiplina at pakikiisa ng mga scholar na dumalo. Pinuri ang mga beneficiaryo sa kanilang pagsunod sa itinakdang guidelines at win system na naging susi upang maiwasan ang anumang aberya sa aktibidad. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang ganito kooperasyon upang matiyak ang maayos na daloy ng mga programa para sa kabataan. Paabot din ng pasasalamat ang mga tagapagpatupad sa municipal government ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan na tumulong sa matagumpay na pagsasagawa ng programa na layong suportahan ang edukasyon ng mga kabataan sa bayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Jamie Briones, BSB HRM student, intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Mika! At sa Balitang Pangbayan, Operation Timbang Plus Validation sa Brooks Point, isasagawa ng Provincial Nutrition Office. Para sa detalye, narito si Pulse One News reporter Genevieve Bordaje. Balitang Bayan! Nagsagawa ng courtesy call ngayong Lunes, Abril 27, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Kinatawan mula sa Provincial Health Office Nutrition Program upang ipabatid ang kanilang nalalapit na aktibidad sa bayan. Layunin ng pagbisita na ipresenta ang planong pagsasagawa ng operasyon Timbang UPT plus validation sa ilang barangay. Malugod na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga bisita kabilang ang nutritionist, dietitian 2 mula sa Provincial Health Office kasama sa Municipal Nutrition Action Officer Lorraine Abiog at mga kawani na sina Ann Fran S. Imperial, Mira R. Lim at Wendell James B. Tabang. Tinalakay sa pulo ang mga detalye ng implementasyon ng nasabing programa. Isinagawa ang UPT plus validation sa 3 barangay, Maasin, Amas at Tugtog. Layong suriin ang nutritional na kalagayan ng mga bata, makapagbigay ang angkop na intervention. Sa pamamagitan nito,
maaasahan ng mas malakas ang mga programang pangkalusugan at nutrisyon ng komunidad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Camp, ako po si Genevieve Bordahe, BSBA Human Resource Management, intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ginny. Susunod, Yepuwa tampok sa pagpupulong ni Mayor Benedito at Alba Farm. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Persiwan News reporter Pauline Sabuya. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy call ang Alba Farm ngayong Lunes, Abril 27, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, bilang bahagi ng pagpapakilala sa kanilang mga programa sa larangan ng organic agriculture. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagtanggap sa mga bisita, kabilang sina Alba Farm owner na sina Gabriel Alba at Irish Borgos Alba, kasama ang mga intern farmers mula sa iba't ibang bayan ng Palawan at iba pang lalawigan sa bansa. Ibinahagi sa bulong ng Youth Internship Program on Organic Agriculture, isang 21 buwang programa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute na naglalayong hubugin ang kabataan bilang mga organic farmers at agri-trainers. Kabilang sa programa, 9 na buwan classroom at on-site training sa mga accredited farm pattern at 12 buwang aktwal na pagpapatupad ng sariling organic agriculture enterprise na sinusuportahan ng mentoring at posibleng 150,000 startup capital para sa mga kwalipikadong kalahok. Layunin ng nasabing programa na palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa sustainable agriculture, maglikha ng bagong henerasyon ng mga magsasaka at negosyo sa agrikultura, at makabigay ng pangmatagalang kabuhayan sa kanayunan sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Inaasahan mas mapapalawak ang kaalaman at oportunidad sa organic farmer sa Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Pauline Sabuya, BSBA HRM intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Pau. Livelihood project para sa out-of-school youth binuksan sa Barangay Ipilan. Alamin natin ang buong detalye kay Pulse One News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Formal na binuksan ang livelihood project para sa organized out-of-school youth sa Barangay Ipilan Market nitong araw ng Huwebes, April 23, 2026 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Paliciano, Konsehal Star Wars Joseph D. Benito, Konsehal Sarah Jean C. Abon, MSWD, Officer Rinaldo G. Bacosa, RCSW bilang bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang kabuhayan at kakayanan ng kabataan sa komunidad. Sa isinagawang programa, ibinahagi ang layunin at benepisyo ng proyekto na naglalayong mabigyan ng oportunidad ang mga out-of-school youth. Dinaluhan din ito ng iba't ibang opisyal ng bayan ng barangay kabilang sina God Focal Person Tricia Dayan R. Rivera, USY President Emma sa Youth Development o Person 1, Jenny May D. Periano, Kaisip, RCW, and Barangay Kapitan Nadsmil A. Basil. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mas mapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa kaunlaran ng Barangay Ipilan at magbuong bayan ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point, ako po si Aida A. Contreras, HRM student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aida. Samantala, enhancement training para sa child development workers matagumpay na idinaos. Narito ang ulat ni Persiwan News reporter Leo Ben Soretes. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO ang enhancement training for child development workers noong Abril 20 hanggang 24 taong 2026. Pinangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang pabibigay ng suporta sa programang layong palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga child development workers sa mas epektibong pangangalaga ng mga bata. Tinalakay sa training ang tamang child care, nutrition sa panahon ng emergency, pag-uunawa sa ugali ng bata, at basic first aid. Ayon sa MSWDO, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang masigurong ligtas at maayos ang paghubog sa mga bata sa kanilang mga komunidad.
Nagpaabot ng pasasalamat ang MSWDO sa lahat ng tagapagsalita at kalahok na naging bahagi ng matagumpay na aktibidad. Giit nila, ang patuloy na pag-aaral at pagsasanay ng mga workers ay susi sa mas maayos na serbisyo para sa kabataan at mas matatag na kinabukasan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leoben Bisuretes, BSBA HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Leoben. Susunod, MYDO naglunsad ng AI Ready Workshop sa mga kabataan. Balitang hatid sa atin ni Pulse 1 News reporter Pauline Sabuya. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Brooks Point Municipal Youth Development Office ang AI Ready. Introduction to AI Tools for School Works and Productivity Workshop noong araw ng Sabado, Abril 25, 2026 sa God Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na inisyatibong ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Youth Development Office Designate Moksin III H. Ibrahim upang ihanda ang kabataan at komunidad ng makabagong teknolohiya. Dinaluhan ito ng 42 kalahok mula sa iba't ibang sektor bilang ang mga mag-aaral, kawani ng LGU at mga profesional gaya ng mga guro. Sa nasabing workshop, ipinakikilala sa mga kalahok ang mga batang konsepto ng artificial intelligence at ang praktikal na paggagamit nito sa paaralan, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Tinalakay ang iba't ibang aplikasyon tulad ng academic support, content creation, work tasks, at mga oportunidad sa pagkakakitaan sa pamamagitan ng freelancing. Naging interaktibo rin ang katayakan kung saan natutunan ng mga kalahok ang tamang paggawa ng prompts, pagsusuri at AI-generated output at responsabling paggamit ng teknolohiya. Binigyang diin sa programa ang AI ay hindi kapalit ng kakayahan ng tao kundi isang makapangyarihang kasangkapan upang mapahusay ang kasanayan, pagkamalikhain at kahusayan. Sa pamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na pinatitibay ng pamahalaang lokal ang kakayahan ng mga mamamayan ng Brooks Point na makasabay sa mabilis na pagbabago ng digital na mundo o magamit ito tungo sa mas inklusibo at progresibong kaunlaran. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Pauline Sabuya, BSBA HRM, intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Pau. Samantala, Municipal Trial Court Judge bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni Pulse 1 News reporter Genevieve Bordahe. Balitang Bayan. Sa gawa ng Courtesy Call Municipal Trial Court, Judge Attorney Norpero B. Nuno, ngayong araw ng Abril 27, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Layunin ng pagbisita, pakipagtulong at talakayin ang ilang mahalagang usapin na may kinalaman sa serbisyong publiko. Malugod na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang hukom kasama ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso. Sa kanilang pagpupulong na pag-usapan ang mga bagay na may kaugnayan sa koordinasyon kapag kinabangan ng mamamayan. Ang nasabing courtesy visit ay nagpakita ng patuloy na ugnayan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa Brooks Point. Inasahan ng pamamagitan ng ganitong koordinasyon ay mas ang paghatid ng maayos at epesyenteng serbisyo sa komunidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Genevieve Bordahe, BSBA Human Resource Management, intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Genevieve. Final Technical Conference kasama ang kontratista ng Market Mall, Alamin. Sa ulat ni Pulse 1 News reporter J. Mayca Briones. Balitang Bayan. Isinagawa ang final na technical conference sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point at MRRM Trading and Construction, kontrastista ng tinatayong Brooks Point Market Mall nitong araw ng Sabado, April 25, 2026 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan.
Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si Administrator Edgar P. Lacandaso. Ang nasabing pulong bilang bahagi ng patuloy na pagsubaybay at pagtiyak sa maayos na implementasyon ng proyekto. Tinalakay sa pagkukulang ang malagang detalye kaugnay ng construction, mga teknikal na aspeto ng proyekto at ang pagtugon sa mga kinakailangang pamantayan upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng itatayong pasilidad. Binigyan din ng alkalde ang kaalaga ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng kontratista upang maisakatuparan ang proyekto ayon sa itinakdang plan at schedule. Ang Brooks Point Market Mall ay sinaasahang magbibigay ng mas maayos at organisadong pamilihan para sa mamamayan. Gayon din ang dagdag na oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Patuloy naman ang suporta at pangangasiwa ng pamalaang bayan upang matiyak ang matagumpay na pagkompleto ng nasabing proyekto. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Jamaica M. Briones, BSBA HRM, intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mika. Samantala, panunumpa ng bagong promote at appointed employees, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng dalawang bagong promote at itinalagang kawani ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point na sina Rian Malong bilang Municipal Government Assistant Department Head 1, Assistant Human Resources Management Officer at Remy Abela bilang Administrative Aid 4, Electrician 1 na ginanap sa New Municipal Lobby Barangay Tugtog. Sa kanyang mensahe, ibinigay diin ni Mayor Benedito ang kahalagaan ng integridad at dedikasyon at mahusay na naglilingkod sa publiko bilang mga pangunahing katangian ng isang lingkod bayan. Hinikayat niya ang mga nanumpa na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may malasakit at propinsyalismo upang mahigit pang maunlad ang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ang naturong aktibidad at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LGU Brooks Point na palakasin ang kapasilidad ng hanay ng mga kawani at tiyakin ang mga epektibo at epesyenteng paghahatid ng mga serbisyo sa mamamayan. Sa pamamagitan ng mga bagong talagang opisyal at empleyado, inaasahang mas mapagtitibay ang maayos at responsableng pamahalaan sa bayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Aida A. Contreras, HRM intern student, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aida. At bagong Little Miss Poblacion 2 2026 kinoronahan na. Balitang hatid sa atin ni Pulse 1 News reporter Leoben Soretes. Balitang Bayan. Naging matagumpay ang pagtatapos ng ika-24 taong selebrasyon ng Barangay Poblacion District 2. Matapos koronahan si Ann Macy Yauna Kadlaon ng Purok matagumpay bilang Little Miss Poblacion 2026, April 27, 2026 sa covered court ng naturang barangay. Dumalo sa programa si Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Administrative Assistant for Mary Jane Cuarte bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang ipakita ang pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa anibersaryo ng pagtatag ng Barangay Poblacion District 2. Sa programa, nagpasalamat si Kapitan David B. Cayabo sa lahat ng sumusuporta sa anibersaryo ng kanilang barangay. Aniya, hindi magiging matagumpay ang mga aktibidades kung hindi dahil sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at dedikasyon ng opisyalis ng residente ng District 2. Ang Little Miss Poblacion 2 ay isang patimpalak kung saan kinilala ang galing ng mga babaeng kandidatang may edad 5 hanggang 9 sa larangan ng kagandahan, talento, talino at pagrampa. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leoben B. Soretes, BSBA HRM intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Leoben. Mananatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Brian Billones. Ako naman po si Jenny Mislong. Kami po ang Pulse 1 News reporter na nagatid ng Balitang Bayan. Mapag-alang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.